Welcome back to Good Morning Boss. Ngayon naman, pag-uusapan natin itong mga bagong mga nakapasa sa exam ng PNPA. Ngunit hindi pa daw po ito ang last step. Kaya naman para pag-usapan yan, makakasama po natin si Police Chief Inspector Richie Yatar, ang spokesperson ng Philippine National Police. Good morning. Isang mainit na umaga mula sa pamunuan ng Philippine National Police Academy. Yes. Sa pangunguna ng aming Direktor, Police Chief Superintendent Armando Estepa Ramulite, ang aming isang mainit na pagbati sa lahat. Magandang umaga. Alam niyo po, sir, no, simula sa pagpo-promote nitong exam, ngayon ito na. Opo. Before mag-exam at ngayon may mga nakapasa na sa PNPA. Kailan po ba lumabas ang resulta? Kahapon lang ito lumabas at nakalagay na sa website ng Academy. Ano po yung website? For sure, since kahapon ang lumabas, marami pang hindi may alam na lumabas na pala itong results for PNPA. Marami na rin nakaalam dahil nakaantabay Yes. ang ating mga ano. Puntahan po nila yung www.pnpa.edu.ph. Ano? Nakalagay na itong mga nakapasa. Okay, paano po kung kunyari walang Meron kaming mga ibibigay. letter? May mga notice na ibibigay sa bawat isa na Okay. nakapasa para doon din sasabihan sila kung anong gagawin nila sa susunod na position na gagawin. Okay, if I'm not mistaken, itong PNPA entrance exam is noong October 26. Yeah, noong 26. 26, 26. Okay, last month, at after a month, lumabas na yung resulta, ilan po yung nakapasa at ilan po ba yung mga nag-exam? Yung una talagang nag-apply na examination natin, kulang-kulang 20,000. 20,000. Sa hindi natin alam na kadahilanan, yung nag-exam na lang talaga, actual examination natin, is nasa 13,000. Okay. So sa 13,000, yung nakapasa doon is 1,449. Okay. Then plus yung exempted natin, yung mga honor students natin na 254. So all in all, yung pagpipilian natin ng 350 na magiging member ng PNPA Class 2019 ay 1,703. You know? Ito yung pagpipilian natin. Okay, 1,703 nag-exam na po. Ito po yung mga nakapasa sa entrance Ito po exam. nakapasa, Pero 350 students lang po o kadete ang inyong pipiliin. Ibig sabihin, hindi pa po tapos. Meron pa pong cut-off Hindi ibig sabihin na 350 ang quota natin. Yun din ang makukuha natin. Okay. Posibleng bumaba pa. bumaba o susubra sila. Okay. Ibig sabihin po, ano pa po yung pagdadaanan nila? Yung pangalawa nila, no, ito yung tinatawag natin na psychological and psychiatric exam. Na kung saan, ito yung isa sa pinakamahirap din. Ano, kadalasan, mga 50% ang natatanggal dito sa 50% sa number na ito. At pagkatapos nun, kung sino lang yung pumasa, sila naman ang pupunta sa pangatlo. Ito naman yung physical exam, medical exam, then physical agility, kumbaga kasama na dito. At yung pinakahuli, yung final interview. Okay, final interview. Okay, so after pala nito, meron pa nga psychiatric. Okay, sabi niyo po kanina sa akin, ito po yung pinakamahirap na step, itong psychiatric. Ano-ano po ba yung dapat nilang paghandaan for this examination? Unang-una, maging kasi meron din IQ exam dito eh. So, pangalawa, maging totoo lang sila. Maging consistent sila doon sa kanilang sarili kasi titingnan dito yung mga tendencies nila. Then, magbabase doon tayo kukuha ng mga ano bang qualities dapat ng magiging kagiti natin kasi nakafocus kasi ang academy doon sa character building with mga nangyaring issues sa organization. So kailangan mag-step up tayo doon sa recruitment process natin para makakuha talaga tayo ng best and the brightest ng mga kabataan. Of course. At syempre, pag nakapasok na po sila sa academy, ano naman po ba yung kailangan nilang paghahandaan or kailangan nilang i-expect at kailangan na attitude na kanilang ipakita sa loob ng akademiya? Una-una, hindi ito yung term natin sa labas, yung parang nag-school vocal ka lang, na nag-aaral ka doon. Pag pumasok ka ng academy, isipin mo na nag-aaral ka sa isang kolehiyo. At the same time, nagtitraining ka sa isang training institution. Pinag-isa mo yun. So, hindi ka lang mag-aaral doon, kundi may training ka pa. Pagkagising mo sa umaga, lahat ng bagay doon, may oras. Then, pag bumagsak ka sa isang subject mo doon, hindi ka na makakasabay sa class mo, babalik ka, next class. Pag bumagsak ka naman ng dalawang subject at mababa ang grade mo, didismiss ka. Then, hindi lang sa academics, meron tayong mga aptitude test sa mga kadete natin. Mismo ang kapwa nila kadete, i-grade sila. So kung pasaway ka at hindi ka sumusunod sa mga regulasyon, matatanggal ka rin sa academy. O diba? Talagang you really have to work hard for it. Kasi syempre after nito, sir, siguradong meron silang kumbaga trabaho, ma-appoint agad sila after the graduation. Magiging official sila ng 3 bureaus natin, yung Philippine National Police,
Bureau of Fire Protection, saka Bureau of Jail Management and Penology, ano? With the rank of Police, Fire and Jail Inspector, ano? Yun yung commission officer. Yes. Sila yung magiging future leaders ng public safety sector ng Pilipinas pagdating ng panahon. So kung napakahalaga ang paghubog sa kanila ngayon dahil kung ano yung paghubog natin sa kanila ngayon, yun ang magiging resulta pagdating ng panahon nung nasa field na sila. O kumbaga, kayo din po ay nagtitrain ng mga future leaders ng ating bansa. Hindi tayo nagtitrain ng kaditi lang, kundi nagtitrain tayo ng mga leader sa pagdating ng panahon. So 4 na taon lang silang kaditi. Wow, Pero after 4 years na yan, that, magsiservisyo na sila yes, sa you will bayan. serve the country na. Pero ito naman po, ano-ano po ba yung mga benefits ng isang kadete pag sila po ay nakapasa sa loob, o pag sila po ay asa loob na ng akademiya? Unang-una, tatanggap sila ng clothing allowance, meron silang libre lahat, uniforme, then lahat board and lodging nandoon na, no? Pagkain, then meron silang training allowance na 28,000 plus a month. At kumbaga ito yung pinakamagandang ino-offer ng government natin kasi nga pagka-graduate nila, magsiservisyo talaga sila sa government natin. Yes. Sa mamamayan, I mean. Kasi yung boost talaga dito, yung taong bayan. Bawat sentimo na ginagastos sa akademya ay galing sa pawis ng ating mga kababayan. Natin mismo kasi may tax tayo eh. So dito nanggagaling. Ayan, o diba mga boss, napakaganda ng mga benepisyo. Pero sana sa mga kadete na makakapasa, wag lang yun yung isipin nila. Dapat magpursige din sila. Dahil syempre, again, isipin nyo, onti lang kayo nakakapasa dyan. Pero siguro, sir, invite our viewers or message, misalo na po sa mga nakapasa at makakapunta na sa next step. Ano-ano po ba yung Sa lahat ng advice mga nakapasa, no, congratulations sa kanila. At sa hindi naman, marami pang pagkakataon. At ulit, inaanyahan ko ang ating mga kabataan na subukan ninyo na magsilbi sa bayan at pumasok kayo sa Philippine National Police Academy. Sa mga nakapasa, ihanda ninyo lahat ng talagang best ninyo at be positive lang, ano? Maging positive lang. Yes, thank you so much. Alam nyo, naging parte talaga kami nitong PNPA na entrance exam hanggang Salamat nakapasa. And thank you so much for always having us sa inyong mga events. Thank you so much. Nakapanayan po ulit natin si Police Chief Inspector Richie Yatar, ang spokesperson ng Philippine National Police Academy. Thank you so much. Sana po pagbalik nyo, kasama nyo naman po yung mga nakapasa. Yung 350 dito po sa Good Morning Boss. Welcome Sana, welcome po kayo. Maraming Thank salamat you so much.